Mga batang Pinoy mula Luzon, Visayas at Mindanao, makasaysayang araw sa inyong lahat. Ako si Tutor Arlene, ang inyong gurong tagapagdaloy ng araling hindi dapat tinutulog-tulugan, sa halip ay binabalik-balikan. Dahil ang nakaraan ay may kabuluhan. Halina't samahan ninyo kung tuklasin ang ating kasaysayan. Tayo ay nasa Itulay Online Tutorial para sa Araling Panlipunan 5, sa Quarter 2, Week 1 na may pamagat na dahilan at layunin ng pananakop ng mga Espanyol. Muli, ihanda ang inyong mga module at ang inyong panulat para matulungan ko kayong sagutin ang lahat ng mga gawain dito. Tara na, simulan na natin. Pagkatapos mong mapag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang maipaliliwanag at mapahahalagahan mo ang mga dahilan at layunin ng pananakop ng mga Espanyol. Bago tayo dumako sa ating talakayan, hayaan niyo muna na awitan ko muna kayo na may pamagat na kay Ganda sa Pilipinas na komposisyon ng inyong tutor Arlene. Pilipinas, 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 o kay ganda sa Pilipinas. Likas na yaman sa Pilipinas, alagaan natin ng wagas. Huwag sisirain, huwag lalasunin, sa halip ay paunlarin. Pilipinas, 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 o kay ganda sa Pilipinas. Nagustuhan niyo ba ang awitin? Hindi ba't ito ay nagpapakita lamang na ang ating bansa ay napakaganda? Ito ay dahil sa dulot nitong mga anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa atin. At ito ay nagsisilbing magagandang tanawin natin na nakaka-attract o atraksyon ng mga banyaga o ng ating bansa sa mga banyaga, kung kaya't maraming mga dayuhan ang nahihikayat na pumunta rito. Alam nyo ba na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit maraming mga dayuhan ang nagtangkang sumakop at nakasakop sa ating bansa? Tunghayan natin ang ating kasaysayan. Ang ating aralin ay binubuo ng 3 bahagi dahil 3 ang naging dahilan ng mga Espanyol kung kaya't nasakop ang ating bansa noon. Una ay dahil sa kayamanan o gold. Ito daw ang sukatan ng kapangyarihan. Ikalawa ay dahil sa Kristyanismo o God. Ito daw ang sandalan ng paniniwala. At ang ikatlo naman ay karangalan o glory. Ito ang susi naman ng kapangyarihan. Siyempre, magbabalik-aral muna tayo. Ito ay ang A. Pinabalik-aral. Kaya mo bang i-shoot ang bola sa titik ng tamang sagot? Simulan na natin. Unang bilang, ang mga sinaunang Pilipino ay sagana sa iba't ibang patlang. Ito kaya ay A. Espiritu, B. Kaugalian, C. Sulat, o D. Wika. Saan kaya natin isushoot ang bola? Tama! Ang tamang sagot dyan ay B. Kaugalian. Talagang sagana ang mga sinaunang Pilipino sa mga kaugalian. Iba't ibang kaugalian. Pangalawang bilang. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ay taglay na ng mga sinaunang Pilipino ang mga sumusunod na maipagmamalaki natin ngayon maliban sa isa. Ano kaya ito? A. Awit at sayaw ba? B. Katapangan kaya? C. Kristyanismo? O D. Paraan ng pagsulat? Saan kaya natin isushoot ang bola? Ayun, Kristyanismo. Dahil ang Kristyanismo ay namana lang sa atin o impluwensya ng dayuhang Espanyol. Mamaya malalaman nyo yan. Pangatlong bilang. Ilan sa paniniwala ng mga Pilipino ngayon ay ang pag-alala at pagbibigay halaga sa mga yumaong pamilya. Ito ay isa sa mga patlang ng ating mga ninuno o sinaunang kabihasnan sa ating lipunan. A. Alaala. B. Katuwaan.
C. Kontribusyon. D. Simbolo. Alin kayang letra ang tamang sagot? Saan natin isushoot ang bola? Ayun, sa letrang C, kontribusyon. Tama ba ang iyong sagot? Ika-4 na bilang. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na pinakamahalagang kontribusyon ng ating mga ninuno sa ating lipunan ngayon? Ano nga kaya? A. Uri ng pananamit. B. Sistema ng pagsulat. C. Paraan ng pakikipagdigma. O letrang D. Malalim na pagtitiwala sa manlilikha. Alin kaya dito ang pinakamahalagang kontribusyon? Saan natin isushoot ang bola? Ito ay sa letrang D. Malalim na pagtitiwala sa manlilikha. Ika-5 bilang. Bago pa dumating sa bansa ang mga mananakop, ang mga sinaunang Pilipino ay may sariling kultura, paniniwala, wika at pagsulat. Ito kaya ay A. Tama? B. Mali? C. Hindi ako sigurado. O letrang D. Hindi ako naniniwala. Saan kaya natin isushoot ang bola? Alin kaya ang tama rito? Ayun, nakashoot sa letrang A. Ito ay tama. So bago pa man dumating sa bansa ang mga mananakop, ang mga sinaunang Pilipino ay mayroon na talagang kultura o paniniwala, wika at pagsulat. O yung meron na tayong sibilisasyon, ika nga. Ang saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Masyado mong ginalingan ang pagsubok na to. Saludo, saludo, saludo ako sa'yo. Pak na pak, bet na bet ang mga sagot mo. Ayan. So kinantahan pa kayo, hindi ba? Kung perfect ang inyong sagot o ang inyong score, ayan, napakahusay nyo mga bata. At syempre pa, dadako na tayo sa ating aralin. Suriin nating mabuti kung bakit kayamanan o yung gold o sukatan ng kapangyarihan ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo nasakop ng mga dayuhang Espanyol. Tignan natin. Ayan mga bata, syempre tutuklasin muna natin ang mga nawawalang letra dito sa ating mga larawan. Dahil ang mga larawang ito ay may kinalaman sa ating aralin ngayon o yung unang aralin. Hulaan nyo nga kung ano ang nawawalang letra dito sa ating salita batay sa nakikita ninyong larawan. Ano kaya ito? Ayan, ginto. Tama kaya ang inyong sagot? Mahusay. Pangalawang larawan, ano kaya ang nawawalang mga letra? Tama, ito nga ay spices. Ayan. Pangatlong larawan, ano kaya ito? Yan ay hinahalo, no? Isa sa mga ingredients na hinahalo ninyo sa inyong mga nilulutong pagkain. Tama, ito ay paminta. Nahulaan nyo ba? Naku, yung pang-4 na larawan, sigurado kung alam na alam nyo yan. Bawang. Okay, at ang panghuling larawan ay produkto. Dahil ang lahat ng ito ay produkto. Alam nyo ba na ang mga ito ay itinuturing na kayamanan noong unang panahon? Tuklasin natin kung bakit. Alam nyo ba na ang mga produktong ito ay kinikilala bilang pinakamahalagang yaman, lalong-lalo na sa mga kanluranin? Yan, tuklasin natin yan. Suriin natin ang ating paksa ngayon. Alam nyo ba na ninais ng mga bansa sa Europa na madagdagan ang kanilang kayamanan at kabuhayan dahil ito ang isang batayan ng pagiging mayaman o makapangyarihang bansa noon? Noong ika-15 siglo hanggang ika-17 siglo sa ating kasaysayan o partikular sa kasaysayan ng daigdig, marami sa mga bansa sa kanluran ang nakikipagtunggalian upang magkaroon ng malawak na teritoryo at kayamanan. Ito daw ay isa sa mga batayan para masabi natin na ang bansang yon ay makapangyarihan. Ayan. Ang tawag dito sa sistema na iyon ay merkantilismo. Ang merkantilismo ay naniniwala na mas lalakas at mas magiging makapangyarihan ang bansa kung magkakaroon ito ng maraming nalikom na kayamanan. At ang kayamanang ito na itinuturing nila ay ang
sa pamamagitan ng maraming ginto at pagkuha ng maraming pilak. So ito yung kanilang batayan. So dito nakabatay ang pagkakaroon ng malawak na kayamanan o kabuhayan, maunlad na kabuhayan ang mga bansa noon. Kaya sila ay nagtutunggalian, no? Naghahanap sila ng maraming mga bansa na pwede nilang masakop para makakuha ng mas maraming ginto, pilak o kayamanan. At meron pa silang itinuturing na pinakamahalagang yaman, no, na maituturing. Tignan natin. So muli, huwag kalimutan mga bata, ang tawag sa sistemang iyon ay merkantilismo. Ang mga Espanyol o ang bansang Espanya ang isa sa nakipagtunggali, no, sa mga bansa sa kanluran upang makahanap ng bansa na mapagkukuhaan ng yaman. At alam ba ninyo na ang mga bansa na nasa dulong silangan ang pinaka nakilala na meron daw mga yaman na maituturing. Partikular ang mga spices o yung mga ingredients na pampalasa tulad ng ipinakita ko sa inyo, bawang, paminta at kung ano-ano pa. Nabalitaan nila na isa sa mga bansa na pinakamayaman dito sa mga rekadong ito ay ang Moluccas o Spice Islands. Kaya ito ay hinanap ng mga Espanyol kung saan matatagpuan ang bansang ito na ito raw ay bahagi ng mga bansa sa dulong silangan. Ayan. So ang mga rekado o mga sangkap na nagpapasarap sa pagluluto tulad na nga ng paminta, luya, sili, bawang, oregano, cinnamon at nutmeg ay mahalaga sa mga taga-Europa. Kaya ito nga ay hinahanap nila saan bang bansa meron nito, yung maraming ganitong uri ng mga rekado. So alam nga nila ito daw ay sa Moluccas o Spice Island. So sila ay naghanap, no? Gumawa sila ng paraan para mahanap nila ang Moluccas. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang pangangailangan ng taga-Europa sa mga pampalasa ng pagkain, mga sangkap sa pag-iimbak ng pagkain at sangkap sa panggagamot. So talagang nagkaroon sila ng paggagalugad, no, paghahanap, no, sa mga bansang ito kung saan ba. Nais kasi ng mga Espanyol na palawakin ang kanilang nasasakupan. Isa pa yan, sa pamamagitan ng panggagalugad ng mga bansa o pananakop. Ayan. So ang Espanyol ay nagkaroon ng tinatawag na eksplorasyon. Hinanap nila kung saan ba itong Moluccas. Subalit, sa halip na Moluccas ang kanilang mapuntahan o matunguhan, nakarating sila sa ating bansa, sa Pilipinas. Dahil ang ating bansa, di ba, ay nasa Timog Silangang Asya na isa sa mga pinakakinikilala na lugar na kung saan ay maraming spices, marami daw yaman. Ayan. So nakarating sila dyan sa ating bansa na nasa Timog Silangang Asya nang hindi sinasadya. Subalit tayo ay may estratehikong lokasyon kung kaya't ito ay nagustuhan ng mga dayuhang Espanyol. Kaya nakarating sila sa ating bansa. Nang sila ay makarating sa ating bansa, naging sentro ng pamamahagi ng iba't ibang produkto mula sa Timog Silangang Asya dahil daan ito ng mga sasakyang pandagat buhat sa maraming panig ng mundo. Bunga nito, umunlad din ang ekonomiya ng bansa, pati na rin ang kultura nito. So dito na nakarating noon, noong panahon na yon, ang mga dayuhang Espanyol. So akala nila ito yung Moluccas. Ayan, pagkamala na Spice Island. Pero nung nakarating sila dito, napatunayan nila na napakasagana sa likas na yaman ng ating bansa at napakayaman ng ating bansa. Pangalawang bahagi ay ang Kristyanismo o God. Ito daw ang sandalan ng paniniwala. Tuklasin muli natin dahil iuugnay natin yung mga makikita natin dito sa ating gawain, no? Doon sa ating paksa, doon sa pangalawang bahagi. Panuto, tukuyin ang konseptong inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. O ayan, sa inyong module, i-check-check na. So ang ating pagpipilian ay A. Ferdinand Magellan, B. Lapu-Lapu, C. Raha Humabon, D. Cebu, E. Limasawa, at F. Santo Niño. Tignan natin kung masasagot ng ating mga mag-aaral.
Sa unang bilang, isang pulo sa Pilipinas na pinaniniwalaang lugar kung saan ginanap ang unang misa. Ano kayang letra ang tamang sagot dito? Isang pulo daw sa Pilipinas na ginanap dito ang unang misa. Ayan, so tuklasin natin ha kung tama ang inyong mga sagot. Dahil yan ay mapag-aaralan natin. Oops! Letrang I, Limasawa. Tama bang hula ninyo? Ayan, tama. I, Limasawa. Ayan. So pangalawang bilang naman. Siya ay isang katutubong pinuno sa Cebu na tumanggap kay Magellan at nagpabinyag sa Kristyanismo noong 1521. Sino kaya dyan? Yung tinutukoy dito sa pangalawang bilang. Ayun, si Raha Humabon. Mamaya makikilala nyo kung ano ang ibinigay sa kanila ng mga Espanyol. Yan. Pangatlong bilang, isang tanyag na manlalayag na nakarating sa Pilipinas noong 1521 na unang nagpatunay na bilog ang daigdig. Sino kaya yan? Oops! Letrang A, si Ferdinand Magellan. Tama bang inyong sagot? Very good. Pang-apat na bilang, isang imahe ng batang Jesus na tanda ng pagiging Kristiyano na inihandog ni Magellan kay Humabon. Sino kaya dyan? O ano kaya dyan? Siyempre, ayan na. Ang letrang F, Santo Niño. Ayan. So, alam nyo na ha. Panlima, pinuno ng mga katutubo sa Mactan. Naku, na nakipaglaban at nagtagumpay laban sa mga Espanyol kung saan nasawi si Magellan. Sino kaya dyan? Oops. Tama bang inyong sagot? Letrang B, si Lapu-Lapu. Ayan. So meron na kayong kaunting kaalaman ha o background batay sa ating susunod na aralin o susunod na bahagi. Suriin na natin. Isa rin sa mga layunin o misyon ng mga Espanyol maliban sa kayamanan, isang K yun ha. 3 K yan eh. K. O, pangalawa. Ito ay ang misyon ng mga Espanyol sa kanilang pananakop. Ito ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ayan, so nakikita nyo na yung larawan, no? Pamilyar ba kayo dyan? Lalo na yung may relihiyong Katoliko. Nagsimula ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pagdating ng ekspedisyon na pinamunuan ni Ferdinand Magellan. So nakikita niyo yung larawan niya. Noong 1521, kasama niya si Padre Pedro de Valderrama na nagsagawa ng unang misa sa Limasawa. Tandaan yan. At bininyagan niya ang mga katutubo. So ayan. So nang nakarating dito, si Ferdinand Magellan, noong 1521, kasama niya ang isang pari o praile ang tawag nila noon, si Padre Pedro Valderrama. Kung kaya't, nung makarating sila sa Limasawa, nagsagawa ng unang misa. So dito nagkaroon ng kauna-unahang misa at bininyagan sa relihiyong Katoliko o Kristyanismo ang mga katutubo roon. So dito na nagsimula no, yung pagpapalit ng relihiyon ng ilang mga katutubo, partikular sa Visayas. Tumuloy sina Magellan sa Cebu. Pagkatapos ng misang naganap, nagtayo ng krus si Magellan at sinundan ito ng pagbibinyag sa mga katutubo na pinamunuan ni Raha Humabon at ng kanyang asawa. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Meron tayong gawain sa tuklasin. So, nagkaroon ng pagbibinyag, no, sila Ferdinand Magellan, at dito nakilala niya si Raha Humabon at ang kanyang asawa at ang kanyang nasasakupan dito nga sa Cebu. So bininyagan sila at ayan, nagtayo rin si Magellan ng Krus ni Magellan sa Cebu. So makikita nyo yan, no, isa sa mga pinupuntahan dyan sa Cebu, ang Magellan's Cross na sinasabi. Ayan, siguro nakapunta na yung ilan sa inyo dyan. At sila nga ay binigyan ng pangalang Carlos at Juana. So yung kanilang pangalan na katutubong pangalan ay pinalitan nila ng mala-Espanyol na pangalan, Carlos at Juana. At isang imahe ng Santo Niño ang ibinigay kay Juana.
Ayan. So, ayan. Parang, ayan, ganyan. Nakikita nyo ba? Meron ba kayong mga ganyan sa inyong tahanan? So, nagsimula yan, no? Nang binyagan ang mga katutubong Pilipino sa Cebu sa pamumuno ni Raha Humabon, maging nung kanyang asawa, no? Binigyan sila ng tinatawag na Santo Niño, no? Bilang tanda rin ng pakikipagkaibigan nila yan. Ayan. So, ipagpapatuloy natin. Nang tumuloy sila sa Mactan, ay sinalubong sila ng mga kawal ni Lapu-Lapu. So, bukod sa Cebu, sa pamuno ni Raha Humabon, nagtungo naman sila sa Mactan. Ang pinuno rito ay si Lapu-Lapu. So, sinalubong sila ng mga kawal ni Lapu-Lapu, ang pinuno ng Mactan. At dito, naganap ang labanan. Kaya lang, dito nasawi si Magellan at yung mga kawal nito. So sa dami ng mga kasama ni Magellan, no, nasawi yung iba doon, at maging si Magellan na kanilang pinuno ay nasawi rin. At yan ay dahil sa katapangan ng pinunong si Lapu-Lapu. Kasama na rin ng kanyang mga kawal. Ayan, so nagtagumpay si Lapu-Lapu at itinuturing natin yung kauna-unahang bayaning Pilipino. Alam nyo ba na nagpatuloy pa rin sa ekspedisyon? Nagpadala pa rin ang Espanya ng iba't iba pang ekspedisyon. At ang sumunod na ekspedisyon na nagtagumpay, kasi nga nasawi si Magellan, so nagpadala pa ng maraming ekspedisyon, kaya lang hindi na nagtagumpay yung iba. Pero meron pang isang nagtagumpay, at iyon ay sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Kasama niya ulit, may kasama ulit siyang pari o praile. Ito ay si Padre Andres de Urdaneta. So nang sila ay makarating sa Pilipinas, nagtuloy sila sa Bohol at bininyagan ni Padre Andres de Urdaneta ang mga katutubo na pinamunuan naman ni Raha Sikatuna at Raha Sigala. Tumuloy sina Legazpi sa Cebu at nang masakop nila ito ay itinatag ang kauna-unahang panirahan ng mga Espanyol sa Pilipinas. So dahil nakarating na sila dito sa ating bansa, dito na nagsimula ang pagtatayo ng panahanan ng mga Espanyol. Ayan na. So sa bawat lupain na sinakop ng mga Espanyol, nagtulungan ang mga pinuno ng pamahalaan at ng mga praile o pari. Ayan, so nagtulungan, dalawa sila no na nagsasagawa no ng unti-unting pananakop. Yan yung tinatawag nating kolonyalismo. So nagtulungan ang pamahalaan at ang mga praile o pari at pinalaganap nila no ang relihiyong Romano-Katoliko. So mapapansin nyo, 'di ba? Ang dami natin ngayon na mga may relihiyong Katoliko. Ayan, o Katolisismo na tinatawag. Lahat ng mapupuntahan nila, binibinyagan nila ng kanilang relihiyon dahil ang talagang ipinapalaganap nila yung Kristyanismo o yung kanilang paniniwala. Pangalawang K, Kristyanismo. At sa kanilang pagpapalaganap ng Kristyanismo, kanilang binigyan diin na si Jesus ay ang anak ng Diyos at itinuro na siya ay tagapagligtas ng sanlibutan. So yun ang paniniwalang Kristyanismo o Katolisismo. Yun ang ipinalaganap nila no, sa mga nabibinyagan nila mula sa dating paniniwala at naging mga Kristiyano o yung tinatawag nating Katoliko, pinalaganap nila yung katuruan na ito. Ang mga batas ng pamahalaan, dahil nga nagtutulungan ang pamahalaan at ang simbahan noon, ang mga batas na pamahalaan daw ay umayon sa mga alituntunin ng relihiyong Romano-Katoliko. So nagkaisa yung dalawang ito no, sa pananakop sa ating bansa. Lahat ng mga ipinalalabas na batas ng pamahalaan ay dapat naaayon sa katuruan ng simbahan. So gusto nyo bang malaman ang mga batas na ito? Ano ba yung mga batas na itinuro sa atin? At alam kong pamilyar kayo dito dahil hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin natin ito at sinusunod ng maraming Pilipinong Katoliko. Una, pagpapabinyag sa simbahan. O hindi ba? So nagpapabinyag kayo sa pari at sa inyong pagpapabinyag, may mga pangalan. No? Parang tinuruan tayo na palitan ang mga pangalan natin ng mga Carlos, ayan, Juana, may mga apelyido pa na Santos, ayan, yung mga Torres, ayan, mga De la Cruz, yan, Cruz, makilalang mga parang Espanyol, no? Yung mga mala Espanyol ang mga pangalan at apelyido, ayan.
Pangalawa ay ang pagpapakasal sa simbahan. So hanggang ngayon, hindi ba isinasagawa pa rin yan? At sinasabi na walang dapat maghiwalay kapag ikinasal sa simbahan. So yan yung itinuro sa atin. Okay? At pangatlo naman ay pagtutol sa pag-aalsang panrelihiyon. Dahil noon, kapag nabalitaan nilang mayroong mga nag-aalsa, nagsasagawa ng pag-aalsa o pakikidigma na may kaugnayan sa relihiyon na ipinapalaganap nila, pinaparusahan nila ang mga grupong ito o mga taong ito. No? Ganyan. Ganyan yung kanilang batas noon. Pang-apat, pagbibigay ng pangalan sa bawat bayan o baryo. So mapapansin ninyo hanggang ngayon ay meron tayong mga kalye, mga pangalan ng mga baryo na may parang Espanyol, no? May pagka-Espanyol yung pangalan. May Santa Ana, ayan, no? Santo Domingo, na ayon sa mga santo na ipinakilala sa atin ng mga Espanyol. So sa mga bayan-bayan, ipinakilala o pinalitan yung mga pangalan ng mga bayan-bayan, nagkaroon tayo ng mga pangalan na naayon o batay sa mga santo. Ayan, galing yan sa Espanyol. At ang panghuli, yung nabatas ng simbahan ay pinatutupad rin ng pamahalaan ay pagtuturo sa mga paaralan sa parokya. Kaya may mga parochial school hanggang ngayon. Dito, itinuturo ang relihiyon, mga dasal, kautusan ng simbahang Katoliko. Di ba meron dyan sa mga parochial school na meron silang religion na subject. So noon, ipinatupad na yan, no, ng ating pamahalaan sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. So ito yung kanilang itinuturo. May relihiyon, mga dasal na ipinapamemorize sa mga bata at kautusan ng simbahang Katoliko. Ayan, mga bata. So ang dami nyo nang nalaman. Sa pangalawa, yon ang Kristyanismo. Pangatlong K, sabi ko sa inyo, K. Ang pangatlong K naman na dahilan ng Espanyol sa pananakop sa ating bansa ay ang karangalan o glory. Ito daw ang susi ng kapangyarihan. Karangalan, ha? Susi ng kapangyarihan. So nakikita nyo dyan ang itsura ng pamahalaang Espanyol. No? Mayroon pa silang bandila. Ano kaya ito? Suriin natin. Ninais ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan nito para simulan ang pagpapalawak ng kanilang teritoryo. So naniniwala sila na kapag sila na ang namumuno doon sa bansang yon na kanilang kolonya o nasakop, ito ay isang paraan ng pagpapalawak na ng kanilang teritoryo. So makakamit na nila ang karangalan at kapangyarihan. Yon ang kanilang paliwanag doon. Ang lahat ng mga bansa o lupaing nasakop nila ay tuwirang kinontrol, pinamahalaan at nilinang. Ang pamahalaang ito o pamamahalang ito ay tinatawag na kolonyalismo. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ang bansang nasakop ay tinatawag ng kolonya kasi nasakop na eh. So ang paraang ito ay kolonyalismo. Ito yung paraang ginamit ng mga Espanyol para tuluyang masakop at mapamahalaan ang bansang Pilipinas noong mga panahon na ito, noong mga panahon na yon. So tayo ay naging kolonya ng mga Espanyol, nahawakan nila tayo no, sa kanilang mga kamay, sa kanilang pamamahala at paraan ng kanilang pamumuno. So ito mga bata, huwag kalimutan, ang sistemang yon ay kolonyalismo, ang pananakop at pagkontrol sa bansang kanilang nasakop para makuha nila ang ganap na kapangyarihan. Muling nagpadala ang Espanya ng iba pang ekspedisyon upang balikan ang Pilipinas, ngunit nabigo ang mga ito. Ito yung una, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo yung una, nung nasawi si Ferdinand Magellan, nagpadala pa ng iba't ibang ekspedisyon. Kasi nabalitaan nila na ang bansang Pilipinas ay mayaman, no? Sa likas na yaman at sa lahat ng mga produktong kinakailangan nila. No? Maging yung mga rekado na gusto nilang magkaroon. At meron tayo niyan. No? So, nagpadala ng expedition at sabi ko nga sa inyo, ang pinaka nagtagumpay no, sa pagdating o pananakop dito sa ating bansa ay si Miguel Lopez de Legazpi. Noong Abril 27, 1565, pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang pagtungo o pananakop sa ating bansa. Sila ay nagtungo una sa Cebu. At ito ay pinangalanan nila na La Villa del Santísimo Nombre de Jesus.
at ang Cebu ang kauna-unahang pamayanang Espanyol sa Pilipinas. So nagkaroon na sila ng ideya na kung saan ito na ang bansang hinahanap-hanap natin, kung kaya't tuluyan na tayong nasakop ng mga Espanyol. So huwag kalimutan, Cebu, yan ang kauna-unang pamayanang Espanyol. No? Unang-unang lugar na kung saan nagtayo sila ng pamayanang Espanyol. Ayan. At pinalitan nila ito ng pangalan, ginawang La Villa del Santísimo Nombre de Jesus. Samantala, noong 1569 ay nagtayo ng mga pamayanan si Legazpi sa Panay at sinundan ito sa pagtatag ng pamayanan sa Masbate, so hindi lang dun sa Cebu, no? Meron pang Masbate, sa Ticao, Burias, Mindoro, Mamburao at Albay. So nasa Luzon na sila ng mga panahon na yan. Region 5, o di ba? Hunyo 24, 15, 71, kinilala ang Maynila bilang isang bagong lungsod ng Espanya. So nakarating na sila ng Maynila noong 1571, isang bagong lungsod ng Espanya. So pagkatapos ng Cebu, nakarating sila sa Maynila at ito na ang sumunod na target nila. Dito nagsimulang matupad ang hangaring pampolitika ng bansang Espanya. Itinatag ang pamahalaang Espanyol sa bansa na kung saan ang mga Pilipino ay napasa ilalim nito. So ang Maynila, tuluyan na rin nilang nasakop at napasa ilalim tayo sa mga Espanyol. Ayan ay sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi at nagtayo na sila rito ng pamahalaang Espanyol. Kanina sa Cebu, pamayanang Espanyol, no? Lugar kung saan sila nagtayo ng pamayanan. Dito naman sa Maynila, nagtayo na sila ng pamahalaang Espanyol. Okay. So yan, dapat maliwanag sa inyo. So doon nagsimula ang pananakop ng mga Espanyol sa atin. So marahil iniisip ninyo, bakit kaya tayo mabilis na nasakop ng mga Espanyol? Dahil siguro nakita nila na napakaganda ng ating bansa at dahil ang mga Pilipino, no, napaka-hospitable natin at napakabait natin sa mga dayuhan na bumibisita sa atin mula noon hanggang ngayon. No? Kung kaya't naging palakaibigan tayo sa kanila. At syempre hindi lang yun. Ang totoo ay dahil sa kawalan ng pagkakaisa ng mga Pilipino noon. So wala pa yung kaisipan natin nung tinatawag na as one, yung unified Filipino people na tinatawag, yung pagkakaisa. So wala pa sa kaisipan natin noon. Kasi hindi ba nung pre-kolonyal ay bara-barangay tayo. So wala pa yung kaisipan na tinatawag na pagkakaisa. So ang ating kaisipan ay nasa barangay lang na ating kinabibilangan. So wala pa yung Pilipinismo na sinasabi, yung pagkakaisa ng buong bansa. So yun ang dahilan kung bakit tayo mabilis na nasakop ng mga Espanyol. Kulang tayo sa pagkakaisa. Wala pa yung kaisipan ng pagkakaisa sa ating mga Pilipino. Ngunit, huwag mag-alala, dahil may mga lugar sa Pilipinas tulad ng ilang lugar sa Mindanao ang hindi napasailalim sa pamamahala ng mga Espanyol. Bagkus, nagpatuloy ang kanilang sistema ng pamahalaan na tinatawag na sultanato. Naalala nyo ba? Nung ipinalaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao nung panahon na yon, nanatili ang kanilang paniniwalang Islam, ang mga Muslim na ito, at ang kanilang pamahalaang sultanato. So napanatili nila iyon. Diba? Nakakahanga ang mga kapatid nating Muslim sa pagkakataon na iyon. Mula noon hanggang ngayon, napanatili pa rin nila yan. Yan. So yan, nakikita nyo ba ang larawan na yan? So yan ang itsura ng kanilang pamahalaan na sultanato. At syempre, dadako na tayo sa ating pagtataya o tayahin. Dito natin malalaman kung inyong natandaan ang lahat ng aking tinalakay o itinuro sa inyo, mga mag-aaral. May panuto muna tayo. Basahing mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Suriin kung ito ay pampulitikang hangarin o karangalan. K, isang K, karangalan. Ito ba ay K, karangalan, pampulitika? Pagpapalaganap ng isang K ulit, pangalawang K, Kristyanismo, no? At pangkabuhayan o kayamanang layunin. Pangatlong K, kayamanan. Karangalan ba ito, Kristyanismo o kayamanan?
Yan. So yun lang ang inyong isusulat diyan sa inyong mga sagutang papel o sa inyong mga module. Ayan. So suriin natin ang pangungusap. Tignan natin kung mahuhulaan ninyo o masasagot ninyo. Sigurado ako masasagot ninyo ito kung nakinig kayo kanina. Unang bilang, hangarin ng Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan sa buong mundo. Ano kaya ang tinutukoy nito? Karangalan, Kristyanismo o kayamanan? Oops. Yan, tama bang inyong sagot? Mahusay. Karangalan nga ito. O makikita nyo naman, hindi ba ang ating pangungusap ay sinasabi na makamit ang karangalan at kapangyarihan. So, napakadaling sagutin. No? Ito ay may kaugnayan sa karangalan. No? So, yan ang sagot sa unang bilang, karangalan. Pangalawang bilang, hangarin naman ng Espanyol na ipalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. So ano kaya ito? Karangalan, Kristyanismo o kayamanan? O di ba ang dalila? Siyempre, Kristyanismo, mababasa na natin doon sa pangalawang bilang, no, sa pangungusap. Nandun ang Kristyanismo. So ito ay may kinalaman. So ito rin ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo sinakop ng mga Espanyol ang ipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, ang Espanyol ay naglikom ng kayamanan yon sa Pilipinas, kagaya ng ginto at pilak. Ang daling sagutin, hindi ba? Ano kayang sagot dyan mga bata? Ayun, kayamanan. So, katulad nga ng aking itinuro kanina sa inyo na ang kayamanan ay itinuturing nila at batayan. No? Pag marami kang kayamanan tulad ng ginto at pilak mula sa iyong nasakop, ito ay batayan ng kapangyarihan. So, ang pangatlong bilang ay kayamanan. Pang-apat na bilang, malapit na tayo matapos, ang kasunduan ng Espanyol at simbahang Katoliko na ipalaganap, panatilihin at ipagtanggol ang relihiyong Romano sa Pilipinas. Nandun na, Romano sa Pilipinas, relihiyong Romano sa Pilipinas. Ano kaya ito? Siyempre, Kristyanismo. Tama ba ang inyong sagot? Magaling. Ayan. So, ayun na. Napakadali, hindi ba? Panlima naman, nagpapalaganap ng merkantilismo sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng mga Espanyol. Ano kaya ito? Ito yung sistema na kung saan ay kailangan makalikom sila ng maraming mga kayamanan. Okay? O yung ginto at pilak, mga rekado, ayan, nakakailanganin nila. Ano kaya ito? Tama, ito ay kayamanan. O di ba? Ang gagaling ng mga mag-aaral kung nasagot ninyo ang mga bilang na ito. Wow, siguradong talagang nakinig sa akin na itinuro kanina, no? Sa akin itinuro kanina. Ayan. So, perfect 5 ba kayo? 5/5 ba mga mag-aaral? Kung gayon, narito ang inyong 5 stars ang huhusay. Ayan. Okay, very good. Palakpakan ang inyong mga sarili. Mahusay. At dyan po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga mag-aaral. Muli, ako si Tutor Arlene, ang inyong gurong naging tagapagdaloy ng araling. Hindi dapat tinutulog-tulugan, sa halip ay binabalik-balikan. Dahil ang nakaraan ay may kabuluhan. Magbabalik agad ang Online Itulay TV. Handang isip, handa bukas.